Hello guys, time check guys. Di na sana pala ako maglinis. After pala kayo na dinner, lunch, ay dinner pala. Parang gusto ko na lang magtausog. After dinner, at ayan, time check. 11:55, 11:55 a.m. Dapat pala matutulog na ako, kaya lang, alam ko naman, no choice din ako. Ako pa rin ang gagawa bukas. So, maghuhugas na lang din ako kasi bukas magmalanaw ako since fasting pala si Iman bukas. Ramadan Karim pala mga kalasahan doon. Doon na ipil. Ay, nako. Wala eh. Wala. Dapat pala matutulog na lang ako. Kaya lang bukas, baka na naman late na naman ako magigising. So, at saka kailangan kasi hugasan to. Kasi baka iipisin. Kakaipis. So, mas maganda na malinis. Hindi rin pala malinis pag gising ko bukas kasi mauuna yung dalawa pag gising. At magkakalat na naman. Okay lang. Yan. At least okay na yung mga lababo. Si Gianna kasi, siya yung unang-unang makagising sa aming lahat. So, pagkagising niya, minsan ginigising na ako, maaga pa. Mama, gising na, hindi na gabi, araw na. Hindi na madilim. Anyway, bukas, Saturday, wala pala akong pasok. Saturday, Sunday, wala akong pasok. So, may chance na ako matulog, magdamag. Magdamag. Hindi pala ako natutulog. Kasi dut-dut ng cellphone. Wala namang hinahanap, no? At nakatulog na pala yung dalawa. Pinatulog ko muna si Gianna bago ako bumaba. Kasi pag nangungulit lagi. Nag-aaway yung dalawa. Nakatulog na din, nauna na natulog si Iman. Ayun, gising pa si Hana. Sabi ko, matulog na siya kasi maglilinis pa ako dito bukas. Ay, ngayon. Maglilinis ako ngayon para bukas. Kahit umaga na ako magigising. Kasi papakainin naman sila ni Iman maaga pa. Nagugas na pala ako dito kanina. Kaya lang kasi nag-away yung dalawang bata. Kaya umakyat na ako. Napalo ko si Gianna. Kasi pag napapalo ko yun, nakukurot ko yun. Nakukonsensya ako. Pag matulog na parang hindi kami bate. Kasi pag napapalo ko sila or nakukurot ko sila, nakukonsensya ako. Paano kasi sinisipa niya si ate niya. Pero gigising pa pala ako nito, no? Alas 3 yata o alas 3 yata ng umaga gigising pa ako niyan. Kasi si Iman nga magpapasting. Buti may ulam na. Yun pa rin yung ulam kanina. Kung Monday to Friday pala, trabaho ko sa work. Saturday, Sunday. Ay! Shit! Natapon ko. Binabad ko kasi sa sa Sunrocks. Kaya yan pumuti. Pag Saturday, Sunday, pag Monday to Friday, trabaho na may sahod. Pagdating Saturday, Sunday, trabaho na walang sahod. Minsan nga iniisip ko pa, mas pagod yung
dito sa bahay kaysa sa trabaho talaga. Sa may sahod. Parang pahinga ko na lang yata yung trabaho ko. Ay, iba kasi santihin na ako ni Doktora. Di, pag wala namang pasyente, wala namang talaga kami gagawin. Anong gagawin namin? Nagtititigan lang kami. Tapos, yun. Dito sa bahay, akala mo wala namang trabaho. Ang daming trabaho di matapos-tapos. Kasi mayat maya linis, mayat maya naman dumi. Kaya pahabaan ng pasensya. Pero happy naman. Happy naman ako. Pag ganitong Ramadan, panahon ng Ramadan pala, no? Namimiss ko yung mga family ko sa amin. Sana all. Sana all kasama sila, no? Sana all mura lang yung ticket at saka sana all malapit lang, no? Parang gusto ko nang umuwi pag ganitong Ramadan. Kahit simpleng buhay, sama-sama, oy. Tapos nakakasad lang, wala na yung lola ko. Pero nandun pa naman yung mga tita ko at saka mga pinsan ko. Kaya nakakamiss din. Yung dati sama-sama kami, lagi kami nag-aaway-away. Ngayon, pag nagkakalayo na kayo, parang nare-realize mo na. Ako kasi na-realize ko noon, nung buo kami magpinsan sa isang compound, may mga away-away na simpleng bagay, pag-aawayan. Ngayon, na-realize ko na din kasi, siguro pag tumatanda ka na din talaga. Naalala ko tuloy yung papa ng pinsan ko. Wala na siya. Tapos sabi niya kasi, ba't daw kami nag-aaway-away magpipinsan. The end of the day daw, maghihiwalay din kami, magkakapamilya kami. Hindi mo alam kung saan na yung iba. Totoo nga pala. Ako pala yung nahiwalay. Kaya namimiss ko sila. Ay. Siguro pag wala tong dalawang to, siguro umuwi na kami ni Iman. Wala na kasi ang bahay sa amin eh. Binenta ko na. Kaya nagsisisi din ako nun. Pero okay lang. Kasi nga, gusto ko na sanang umuwi. Kaso sabi ng asawa ko is mahirap uuwi kung walang sariling bahay. Lalo na may dalawang bata. Payag naman talaga yung asawa ko. Kaya lang kasi, sabi niya nga, is wala nga daw kami sariling bahay doon. Kawawa naman yung mga bata. Oo nga naman, may tama naman siya. Saka wala naman akong gagawin doon. Kaya lang, minsan iniisip ko, ayoko na dito. Okay lang naman, peace of mind naman dito. Wala namang gulo, wala naman ano. Pero nakakamiss din talaga yung mga pagkain doon. Sabi nga ni Iman, nagkukwento sa akin, kahapon ba yun? Before Ramadan, sabi niya, Mama, pag Ramadan, namimiss ko doon, uwi na tayo. Tahimik lang ako. Pero kung uwing-uwi siya, mas uwing-uwi ako. Ay nako, story time na lang talaga ako nito. Nakakamiss ang Sambuanga. Iba talaga din kasi pag pamilya mo, kasama mo. Tulad na alala ko pa noon nung kami, yung si Iman pala nagka-problema kami. Doon mo makikita yung halaga ng pamilya mo.
Kasi nun, buti na lang kamo, may mga mababait naman. Nandiyan naman si doktora at may mga kaibigan din naman na mga mababait. Kung wala talaga, ewan ko na lang ako mag-isa dito. Siguro maluloka na lang ako. Gulong-gulo pa ako nun nung nangyari kay Iman. Parang gusto ko na din yata tumalon. Kaya lang pag inisip ko din, paano na yung dalawang maliliit? Ganun ka ano. Pag problematic ka. Pero thanks God, at least nalampasan naman na yun. Anyway, after maghugas, yun lang talaga kasi. Ako pala pag buntis pala ako, naalala ko. Lagi talaga akong emotional. Hindi naman ako buntis ngayon. Wala namang bubuntis sa akin. Ay, tapos na pala ako maghugas. Pero emotional ako ngayon kasi nga, Ramadan. May end of the day din talaga. Hanapin mo yung pamilya mo, no? Ano ba eh? Wawalis na ako. Well, magdadaldal. Sana all bukas, no? Malinis na to, no? Pero, hindi ko na ina-expect. Kasi bukas, nakaset na paggising ko, maglalaba. Kukuskus ng mga tsinelas, ng mga bata. Dito kasi, dapat mayat maya linisan kasi malagkit at saka humihiga yung mga bata dito. Dito sila nakikiano. At saka kitang-kita kasi yung yung dumi. Puti kasi. Maganda na yun. At least kitang-kita mo na madumi talaga. Unlike nung dati, kung saan kami nakatira dati, last apartment namin dati, ganun, walang tiles. Sabi ko sa asawa ko, ano ba to? Parang makaluma. Pero maganda naman siya doon kasi may mga garden. Siya pwede ka magtanim-tanim. Kaya at saka sobrang laki ng bahay. 2 kwarto. Sobrang laki ng kwarto. Kaya lang aanhin at saka may tindahan siya doon. Kaya lang aanhin namin yung laki. At saka wala feel ko doon, no. Wala akong peace of mind doon. Pero nami-miss ko din doon eh. Matagal din yata kami doon, mahigit 1 taon. Kung di lang kasi aalis yung asawa ko, di naman kami aalis doon. Pero matagal ko na rin sinasabi sa asawa ko na gusto ko nang umalis doon. Parang iba yung aura doon. Kung na ibang buti na lang to, nakita ko tong bahay na to. At ang ganda nga talaga dito kasi peace of mind naman dito. Kahit may mga nangyayari, tulad nung nangyari kay Iman. Pero still, happy naman ako dito. Yung isa may naiingit pala ako sa mga nakikita ko mga video-video, no? Mga aesthetic na gamit. Ay, nako. Wala nang aesthetic sa akin. Gusto ko lang nakikita yung mga aesthetic. Maganda kasi pag sariling bahay. Kaya inisip ko bibili ng mga gamit. Kaya lang, iniisip ko din, bibili ako ng gamit kung uuwi kami. Paano na? Wala, masasayang lang, matatapon lang. Kung di kami makabahay dito. Siguro kung may bahay kami dito, okay lang. Ay, nako. Ngayon
pa lang pala, iniisip ko na kung anong ulam namin bukas. Anyway, after ko maglinis. Di pala ako nag-map, no? Nag-map naman ako kanina. After ko maglinis at ayan.